3, talatang 1 at patuloy. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalagang ginagawa ninyo, malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak ng muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanak ng muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ang Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit, hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparuroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Verse 9, paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro pa naman kayo ng Israel na hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan, ang pinatotohanan namin. Ngunit, hindi niyo tinanggap ang aming patotoo. Kung hindi niyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sapagkat ang oras nito, Panginoon, ay niligay, itinakda mo, O Diyos, at kami narito upang patuloy makinig ng iyong salita. At hinihiling po namin ang aming dakilang guro, ang Banal na Espiritu Santo, siyang magtuturo sa amin sa lahat ng aming pag-aaralan. Pangunahan niyo po, turuan at hubugin, at bigyan niyo kami ng karunungan, O Diyos. Salamat po sa mga pagpapala niyo sa ulan na yan. Salamat sa lahat ng biyaya ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng sabi, Amen. Maaari na po tayo makaupo. Alam ba ninyo na masyadong kontrobersyal ang salitang born again? Sapagkat pag ito ang pinag-usapan, ang sabi ng Panginoon, malibang ipanganak ng muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Napaka-kontrobersyal. Kaya kapag isang reliyon, pinag-usapan ito, wala silang katanggi-tanggi sa araw na ito. At ang lagi nilang sinasabi, kami rin ay born again. No? Ngayon, paano kaya nabo-born again ang tao? Yun ang ating tatalakayin. Amen. Nakahanda na ba kayo? Amen. Ang salitang born again ay nagmula sa ating Panginoon sa Kristo. Tinanong po si Nicodemo, liwanagin ko lang mabuti. Si Nicodemo ay matanda na, tagapagturo isang Pariseo, tagapagturo ng kautusan ni Moses, at mahigpit na tagapagpatupad ito ng kautusan ni Moses. Siya ay isang guro. Pero, nung sabihin ni Jesus ang tungkol sa salitang born again, hindi niya naintindihan. Sabi niya nga, kasi laman ang nasa isipan niya eh. Ipapasok bagang muli sa tiyan ng aking ina at muling ihuluwan? Sabi ng Panginoon sa kanya, guro ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Ano pa ba kayo? Ayun, ang sabi ng ating Panginoon, John chapter 3 verse 5, malibang isilang na muli ang tao sa tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, kailangan pala dadaan siya sa tubig at Espiritu.
Sabi naman doon sa verse 7, lahat kailangan isilang na muli. Ibig sabihin ng lahat, ilan ang lahat? Palagay niyo. Exempted. Walang exempted. Lahat. Amen. Kasama ba ron ng mga Muslim? Kailangan ba ma-born again din yung mga Iglesia ni Cristo? Kailangan ma-born again yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos? Kailangan ma-born again ng mga pare? Amen. Lahat eh. Kailangan eh. Lahat ng tao. Mabuti, masama, peke, o hindi peke, totoo. Kailangan ma-born again. Dadaan siya sa proseso ng born again at bago niya makita ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, tanong sa katabi mo, paano ba ma-born again? Alam mo, sa lahat ng relihiyon, hindi tinanggihan ang araw na ito. At ang sabi po nila, born again din kami. So marami at kanya-kanya silang paliwanag. Amen po ba? Ngayon, samahan ninyo ako kung sino magtatrabaho rito, kung sino po ang maboborn again. Tanongin mo yung katabi mo, born again ka ba? Samahan ninyo ako, doon pa rin sa John, no? John chapter 3, verse, sabi ron, verse 8. Sundan nyo ha, sabi rito, umpisa ko muna 7. Sabi rito, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat kailangan ipanganak na muli. Verse 8, ano sabi ron? Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Dahil hindi trabaho ng tao na ma-born again ng tao. Amen po ba? Umiihip ang hangin, ang ibig sabihin na yung Espiritu Santo. Umiihip, naririnig niyo ang ugong nito, pero hindi niyo alam kung saan nanggagaling at saan paroroon. Trabaho kasi ng Diyos na ma-born again ang tao. At ito ay isang malaking himala kapag ang isang tao ay na-born again. Bakit kaya kailangan ma-born again ang tao? Makinig kayong mabuti. Gusto ko kasi lahat ng umatin dito na born again eh. Amen po ba? Sayang lang. Magiging pareseho lang tayo kapag hindi natin naranasan ang born again. Kagaya ng Nicodemo. Si Nicodemo, magaling sa karutusan, magaling magpaliwanag, magaling magturo, at masugid na tagasunod ng kautusan. Pero hindi siya born again. Ano sabi sa kanya? Kailangan ma-born again siya. Amen po ba? Now, yung trabaho ng Diyos, yung ma-born again ang isang tao. Ngayon, ang sabi ron, kailangan maisilang sa tubig at Espiritu. Pansin ninyo, sinabi ng ating Panginoon Kristo, umiihip ang hangin. Yung hangin na yun na sinasabi, yung Holy Spirit. Ang tanong, meron pong nagtatanong sa ng mga tao, sabi, Diyos ba ang Espiritu Santo? Saan nakatala sa Biblia na Diyos ang Espiritu Santo? Siyempre, trabaho ng Espiritu Santo, trabaho rin ng Diyos, iisa lang ho yan. Patunayan ko muna sa Biblia na ang Espiritu Santo ay Diyos. Kasi mahirap naman kasi na Diyos, nandito ko pastor, trabaho ng Diyos, trabaho ng Espiritu Santo. Paano magkaiba ba yan? Iisa lang po yan kasi yung Espiritu Santo, Diyos. Samahan ninyo ko sa aklat ng Juan 4:24. Ang sabi roon, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa madaling sabi, hindi binanggit na Espiritu Santo yon. Ang sabi ng iba, Espiritu. Pero hindi Espiritu Santo. Sabi ganun ng iba. Pero mga kapatid, tandaan niyo mabuti, ang Espiritong binabanggit yan ay ang Espiritu Santo. Samahan ninyo ulit ko sa aklat ng Juan Kapitulo